Hello, welcome to Mateo Tagalog Recaps. Nag-umpisa ang movie sa magandang dalaga na si Clea, isang streamer at isang estudyante. Habang siya ay nagla-live ng nakamaskara, biglang dumating ang kanyang kasintahan na si Ariel. Hindi alam ni Ariel na nagla-livestream ang kanyang kasintahan, kaya agad na niligpit ni Clea ang kanyang mga gamit. Habang kumakain, sinabi ni Clea na hindi pa pinapadala ng kanyang mga magulang ang pambayad niya ng tuition. Malalaman natin na broken family si Clea at pamilya niya ang kanyang priority. Pero sinabi sa kanya ni Ariel na huwag mag-alala dahil siya na ang bahala. Pagkatapos ay sinibak na ni Ariel ang matamis at batang-bata na si Clea. Kinaumagahan, ang dalawang kaklase ni Clea ay humiling sa kanya na pakopyahin sila pero tinanggihan ito ni Clea. Tapos ay nilapitan siya ng isa pa niyang kaklase na si Wendy at sinabi nito na mahina na ang kitaan sa pagla-livestream kaya nagpapabook na lang siya sa mga kliyente at nagpapasibak. Sinabihan siya ni Wendy na kung gusto niyang kumita ng malaking pera, lumipat na siya sa altar. Dahil sa sinabi ni Wendy, naisip ni Clea na dapat na din siyang lumipat sa altar. Kinagabihan, nag-post si Clea sa kanyang altar account at sinabi na available na siya for booking. Tapos ay dinagsa siya ng mga mensahe at nag-uunahan ng mga ito na sibakin siya. Tumanggi si Clea sa mga ibang message dahil pangit ang mga ito pero sa huli ay nakakita siya ng isang maayos na lalaki. Pagdating sa hotel, hiniling muna ni Clea ang kanyang bayad at agad naman na binigay ng lalaki ang pera. Pagkatapos ay sinimulan na nila ang bardagulan. At talagang sinulit ng lalaki ang manamis-namis at batang-bata na si Clea. Pagkatapos magpasibak, sinabi ni Clea kay Wendy na nakakuha na siya ng bago at galante na kliyente at magpapabook ulit siya rito. Kinagabihan, nakahanap ulit ng kliyente si Clea. Pero sa pagkakataon na ito, sa sasakyan lang ang kanilang pwesto at nilinisan lang ni Clea ang alaga nitong sandata. Tapos ay easy money na naman si Clea. Dahil kulang pa ang kanyang kinikita, nag-livestream ulit si Clea gamit ang pangalang Girl in Uniform. May mga nakausap siyang mga kliyente at hindi niya alam na dalawa sa mga ito ay ang kanyang mga kaklase na tinanggihan niyang pakopyahin. Alam ng dalawa na si Clea ang nasa likod ni Girl in Uniform kaya nagpadala sila ng larawan nito. Nagulat si Clea pero nagpanggap siya na hindi niya kilala ang nasa larawan. Nagtawanan ng dalawang lalaki at sinabing lalapitan siya ng mga ito kinaumagahan na ikinabahala ni Clea. Kinaumagahan, nilapitan siya ng isa niyang kaklase na si Migo, isa sa nakachat niya kagabi. Sinabi nito sa kanya na ipapakita nito sa kanyang kasintahan ng kanyang larawan na nakamaskara at bahala na ito na humusga kung siya ba talaga yon. Sa takot ni Clea, sinamantala ito ng lalaki at sinabi na gusto niyang i-avail ang serbisyo nito. Tapos ay tinawag ng lalaki si Ariel at dahil sa takot na baka malaman ng kanyang kasintahan ng kanyang sikreto, pumayag na siya sa gusto ng lalaki. Dahil sa pananakot nito, wala nang pagpipilian si Clea kundi sundin ang gusto nito. Sumunod na eksena ay sinama siya sa tinutuluyan nito at sinabing bisita lang siya. Pagpasok sa loob ng kwarto, nagulat si Clea nang makita ang isa pa nilang kaklase na si Jeric. Sinabi nito na magkasama sila sa kwarto, kaya pinaalis muna ito ni Migo dahil may gagawin muna silang project ni Clea. Sobrang naiinis si Clea, pero sinabi ni Migo na wala iyong problema kay Jeric. Bago sila magsimula, pinainom muna ng alak ni Migo si Clea at hiningi agad ni Clea ang bayad, kaya nag-atubili itong abot ang bayad. Binunyag ni Migo na matagal na nitong sinusubaybayan ang kanyang karakter na Girl in Uniform. Tapos ay sinibak na ni Migo ang manamis-namis na si Clea. Habang sinisibak ni Migo, nakiusap ni Clea na dapat ay walang makakaalam ng kanilang ginagawa. Pero hindi sumagot si Migo at maya-maya pa ay nakaramdam ng antok si Clea at napagtanto niya na may nilagay na pampatulog si Migo sa kanyang ininom. Tapos ay tinawag ni Migo si Jeric na naghihintay sa labas ng kwarto. Habang nanghihina, sinabi ni Clea na wala na sa usapan yon pero binato lang siya nito ng pera at sinabi na iyon ang ambag niya. Habang sinisibak ng dalawa si Clea, ni-record ni Jeric ang lahat ng kanilang ginagawa. Pagkatapos nilang sibakin si Clea, sinabi ni Migo kay Jeric na kapag nagising si Clea, wala itong maaalala. Sumunod na eksena sa kwarto ni Clea, nagising siya sa sunod-sunod na tunog ng kanyang cellphone. Nang tignan niya ito, nagulat siya sa kanyang nakita. Usap-usapan sa paaralan ng video nilang tatlo nila Migo at Jeric. Inedit ni Jeric ang video para hindi makita ang mukha nila at tanging kay Clea lang ang nakikita. Sumunod na araw sa eskwelahan, alam na ng buong eskwelahan ang tungkol sa video ni Clea. Nang makita siya ng kanyang kasintahan, agad siyang sinampal nito at tinawag na maruming babae at nakipaghiwalay na ito sa kanya. Tapos ay pinatawag si Clea at pinaamin na siya si Girl in Uniform pero sinabi ni Clea na inabuso siya ng dalawa niyang kaklase. Hindi ito naniwala sa kanyang mga sinabi at sinuspinde siya hanggang sa mabigyan ito ng linaw.
Tapos ay pinuntahan ni Clea ang tinutuluyan nila Migo at sumisigaw sa galit. Pero sa loob ay tinatawanan lang siya ng dalawa. Pagkauwi niya, napaiyak na lang si Clea dahil sa mga nangyari. Mamaya pa ay kumatok si Wendy para kumustahin siya pero wala siya sa mood na makipag-usap. Tapos ay tinawagan siya ng kanyang ama at itinakwil siya dahil nalaman ng mga ito ang tungkol sa kanyang video na lalong dumurog sa kanya. Hindi mawala sa kanyang isip ang mga taong humuhusga sa kanya. Si Wendy ay hindi pa rin tumitigil sa pagkatok kaya pinagbuksan na siya ng pinto ni Clea. Kinumport siya ni Wendy at sinabi na makakalimutan din ng mga tao ang nangyari. Sagot ni Clea na kailangan ng malaking issue para makalimutan ng mga tao ang video pero hinding-hindi niya makakalimutan ang ginawa sa kanya. Nang mapag-isa si Clea, nakaisip siya ng ideya kaya agad siyang pumunta sa kanyang laptop para maghanap ng contact. Kinagabihan, nakipagkita siya sa kanyang kinontak at malalaman natin na bumili pala siya ng baril at may pinaplanong masama. Pagkauwi ni Clea, nagsimula siyang mag-livestream habang nakamaskara. Sinabi ni Clea sa kanyang stream na sina Migo at Jeric ang nagkalat ng kanyang video at sila rin ang lumapastangan sa kanya. Dagdag pa ni Clea na wala nang magandang kinabukasan ang naghihintay sa kanya at hindi niya alam kung bakit walang nakikinig sa biktima na kagaya niya. Sa kabilang eksena, pinagtatawanan ng dalawa ang mga sinasabi ni Clea. Tapos ay biglang tinanggal ni Clea ang kanyang maskara at inilantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Habang umiiyak, ipinaliwanag niya na ginagawa niya iyon para kumita ng pera at mapag-aral ang sarili. Pinapanood din ni Wendy ang kanyang stream. Tapos ay sinabi ni Clea na panoorin siya ng mga ito dahil maglalaro siya ng laro ng buhay. Tapos ay kinuha niya ang baril na kanyang binili at pinaglaruan ito sa stream. Pero bigla siyang kinatok ni Ariel at nag-aalala ito para kay Clea. Nang marinig siya ni Clea, biglang nag-flashback ang mga nangyari at nakarinig si Ariel ng putok ng baril. Nagtapos ang movie sa eksena kung saan nakipag-usap si Clea sa kanyang contact. Binigay nito sa kanyang contact ang mga larawan ni Migo at Jeric. Lumalabas na nagbayad si Clea sa hitman para tapusin ang dalawang lalaki. Tapos ay dumating ang hitman sa tinutuluyan ng dalawa at tinuluyan ang mga ito. At dito nagtatapos ang movie. Thank you.